Dadako po tayo sa ating spiritual life development at bubuksan po natin sa bayanihan sa page 64. Para po sa ating welcome portion, ang una po muna natin gagawin ay magugrupo tayo ng grupo ng tigtatatlo. So, grupo ng tigtatatlo sa ating mga coaches, grupo din ng tigtatatlo para sa ating mga team leaders, at ganoon din po, grupo ng tigtatatlo sa ating mga team members. At yung pong grupo nyo na yan, ang magiging grupo natin sa buong spiritual life development natin ngayong hapon. Pwede po bang gawin muna natin yan ngayon? Let's pause the video to form your groups. Salamat po sa inyong groupings. Ngayon, sa ating mga groupings, ang gagawin po natin ay magbabahagi ng tayo. Diyan po sa ating manual, sabi po dyan sa ating welcome portion, complete the following statement. One of the most embarrassing moment in my life was when... Meron po ba kayong mga embarrassing moments? Ako muna po magbabahagi. Tapos mamaya, sa inyong grupo ay magbabahagi ng tayo ng mga nakakahiyang karanasan. Ako muna po. Bago po kami kasal ng aking misis, ay dumalaw kami sa aming mga gagawing ninong at ninang. At ang isang ninong namin ay taga Cavite. So, nagbiyahe kami papunta doon. Dahil napagod sa biyahe, natulog, kinabukasan naganda sila ng breakfast sa amin. At tinawag na nila kami, at ako po ay kaming mag-asawang umupo sa table at nakita kong pagkain. Talagang masarap na breakfast. At ang ginawa ko po ay nakasubo ako kagad ng dalawa. Pagdating, naupo na yung kukunin namin ninang na Nadia, sabi niya, Pastor, nanalangin na ba tayo? Sabi ko, hindi po pala tayo nanalangin. So, manalangin po tayo. Talagang hiyang-hiya ako. So, kayo po naman, siguro, mabuti kung walang embarrassing moment, pero palagay ko meron din. So, sa inyo pong grupo, magbahaginan, one of the most embarrassing moment in my life was when? Sige po, sa ating mga grupo. Pause the video for 3 minutes para sa inyong sharing. Meron din tayong mga nakakatawang karanasan, nakakayang karanasan. Pero salamat na pwedeng magtuon tayo ng pananaw sa Panginoon, yung mga magagandang bagay na pwedeng na ginawa ng Diyos sa buhay natin at pasasalamatan natin ng Panginoon. Ngayon po ay panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa inyo pong network, pwedeng pumunta sa harapan ng inyong worship leader at panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Please pause the video for worship. Okay, tuloy po tayo sa ating word and warfare portion sa Steps to Freedom in Christ. Hindi natin pag-aaralan ito ng matagal. Pinag-aralan na itong buwan na kalipas at nag-isip na mabuti kung anong isasagawa sa ating buhay. So, ginamit na natin ito. Ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng sharing, magkakaroon tayo ng prayer for one another. Tapos itong mga group prayers and declarations, gagawin natin sama-sama bilang isang buong grupo. Pero yung mga lahat ng detalye, lahat ng mga ibang specifics sa bawat tao, hindi natin pag-usapan, ginawa na ninyo itong buwan na kalipas. Buksan po natin sa page 64 and 65 para makita natin ang parehong page sabay-sabay. At babasahin natin yung declaration, the bottom of page 64 hanggang page 65. So pwede po ba? Tumayo tayong lahat. Tayo magbabasa ng declaration para ipahayag ang ating victory kay Jesus. Kayo din na nanonood, kung pwede din, tumayo kayo. At tayong lahat dito, nanonood, magbabasa sabay-sabay. Handa? Basa. In the name and authority of the Lord Jesus Christ, I command Satan and all evil spirits to release me in order that I can be free to know and to choose to do the will of God. As a child of God who is seated with Christ in the heavenlies, I command every spirit to leave me by presence. I belong to God, and the evil one cannot touch me. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na makupo. Pwede kayong makupo. Kapag gagawin po natin ang ganitong klaseng declaration, ganitong klaseng panalangin, maganda kung gagawin natin malakas, ipagbibigkas natin. Di lang sa isip. Kasi ipinapahayag natin pati sa mga kapangyarihan sa kalangitan at hindi sila makakabasa ng ating isip. So sasabihin natin,
malakas ang ganitong declarations. Okay, tuloy po tayo sa step 1, sa ating steps for freedom, counterfeit versus real. Sa ating mundo, maraming kapangyarihan. Yung real kapangyarihan ay yung kapangyarihan ng ating Diyos. Meron din, marami rin ibang kapangyarihan ni Satanas. Yan ang mga counterfeit powers. So, nung pinag-aralan natin ito, itong buwan na kalipas, dyan po sa page 208 sa Bayanihan Church Planting, kung pwedeng buksan natin ngayon, page 208, dyan makikita natin ang iba't ibang paraan na siguro iba sa atin ay nakikipaglaro sa kapangyarihan ni Satanas. So baka nasubukan yung magpa-albularyo o magtawas o naglaro sa spirit of the coin o spirit of the glass o marami dyan. Maraming ginagawa ni Satanas para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa atin para makuha ang ating pansin at ating puso. So alin dyan ang naranasan mo na sa inyong buhay? Pwede po ba mag-sharing sa grupo? Sa mga counterfeit powers, yung kapangyarihan ni Satanas, dyan sa page 208, alin ang naranasan mo na o nasubukan mo na? Pwede po ba mag-share sa inyong grupo ng 3? Please pause the video, 3 minutes na lang para mag-sharing. Kung ano ang ginawa natin noon, ngayon, iniwaksi na natin ang lahat na yan. Hindi na tayo nakikipaglaro sa ganon. So meron panalangin dito, ang gagawin natin sa isang sandali, tayong lahat ay tatayo, kayo rin tatayo, at sama-sama, papasahin natin itong panalangin. Kung minsan may tao sinasabi nila, ay yung panalangin na yan, basa lang, walang bisa, pinabasa lang. Well, kung basa lang at wala sa puso, wala. Pero itong panalangin, kahit nakasulat, pwedeng angkinin natin ito bilang ating panalangin. At ipanalangin natin ito bilang panalangin ng ating puso, pwede magkaroon ng bisa. Pwede makatulong din. So yun po ang gagawin natin ngayon. So pwede ba? Tumayong lahat. Kayong nanonood, tumayo din. Sama-sama, sabay-sabay, magbabasa tayo ng panalangin dito sa page 65. Handa? Basa. Lord, I confess that I have participated in these wrongful practices. I know they were evil and offensive in your sight. Thank you for your forgiveness. I renounce any and all involvement in these wrongful practices, and I choose to believe that Satan no longer has any rightful place in my life because of those involvements. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede makupo? Pwede makupo. Dadako po tayo sa pangalawang hakbang para po sa kalayang spiritual. At ang step 2 po ay deception versus truth. Matagal at mahabang panahon nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon na pinaniwalaan natin ang mga kasinungalingan ng kaaway patungkol sa buhay natin. At sa iba't ibang bahagi, halimbawa, salvation. Akala natin noon ay ito'y nanggagaling sa atin. Di pa natin alam ang katotohanan ng Panginoon. Minsan, kala natin yung mga blessing ng Lord ay, alala ko noon, yung mga pamahiin. Kala natin dyan nakabata yung mga pagpapala ng Lord. Pero salamat sa Panginoon na napalaya tayo sa pamamagitan ng katotohanan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth will set us free. Pinalaya tayo ng Panginoon. Salamat sa katotohanan na yan. At kailangan nating patuloy na tayuan ang katotohanan na meron tayo sa Panginoon. Yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At ang kapangyarihan nito ang patuloy na maghahari sa buhay natin. Kailangan natin itong panghawakan mabuti. Amen po ba? Panghawakan natin yan. Ang gagawin natin ngayon ay idedeklara pa natin patuloy upang patuloy na maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon at ng katotohanan sa ating po mga buhay. Hilihan ko po na tayo pong lahat ay tatayo at babasahin po natin ang declaration. Tayo pong lahat ay tumayo. At kayo rin, sumabay po kayo sa amin. Kayo po nasa sa inyong network. Sumabay po kayo sa amin sa pagbasa ng declaration at babasahin natin ng may buong pananampalataya at panghahawakan sa ating pong mga binabanggit na panalangin. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Go.
aking kinikilala sa pamamagitan ng pananampalataya na may isang Diyos. Siyang walang hanggang 3 persona na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan, papuri at luwalhati bilang manlilikha, tagapanatili, simula at wakas ng lahat ng bagay. Aking kinikilala na si Jesucristo ay Mesiyas, siya ang salitang nagkatawang tao at namuhay na kasama natin. Ako'y naniniwala na siya ay pumarito upang sirain ang gawain ni Satanas. Kanyang nilupig ang pinuno at kapangyarihan ng salibutan bilang katibayan ng kanyang katagumpayan. Aking kinikilala sa pamamagitan ng pananampalataya na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin nang isugo niya ang kanyang anak upang mamatay para sa akin. Ako'y nananampalataya na iniligtas niya ako sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak at pinalaya, pinatawad sa aking mga kasalanan. Ako'y nananampalataya na ako ngayon ay anak ng Diyos at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ako'y nananampalataya na ako'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya. Ito'y regalong hindi bunga ng anumang aking gawa. Aking pinipili na magpakatibay sa Panginoon sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Hindi ako nagtitiwala sa sarili kong kalakasan, sapagkat ang labanan ay hindi ayon sa laman. Aking isusuot ang baluti na kaloob ng Diyos. Ako'y naninindigan sa aking pananampalataya at lalabanan ang demonyo. Ako'y nananampalataya na wala akong magagawa kung wala si Kristo sa akin. Ako'y umaasa na sa Kanya. Aking pinipili na manatili kay Kristo upang maging mabunga at maluwalhati ang Panginoon. Aking ipinapahayag kay Satanas na si Kristo ay aking Panginoon at hindi ko tinatanggap ang pandaraya at gawain ni Satanas sa aking buhay. Ako'y naniniwala ng katotohanan ang magpapalaya sa akin, ang mamuhay sa liwanag ang tanging daan sa pakikisama sa Kanya. Aking tinatakwil ang kasinungalingan ni Satanas sa pamamagitan ng pagkapasakop ng aking isipan kay Kristo. Aking inahayag na ang Biblia ang tanging kapangyarihan. Aking pinipili na magsalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Aking pinipili na magamit ang aking katawan bilang kasangkapan ng katuwiran at aking inihahandog ang aking buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Aking pinipili ang pagbago ng isip upang mabatid ang kalooban ng Diyos. Pinipili ko ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Aking hubarin ang dating pagkatao at pati ang mga gawa nito at magbibihis na ako ng bagong pagkatao. Ako'y isa ng bagong nilalang. Hinihiling ko sa aking Ama na puspusin ako ng banal na Espiritu at patnubayan nawa ako sa lahat ng katotohanan. Pagariin nawa ang aking buhay upang hindi ako mahulog sa kasalanan. Naway hindi sundin ang nasa makasalanang laman. Aking ipinapako ang makasalanang laman. Pinipili ko ng mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Aking tinatalikdan ang lahat ng makasariling layunin. Pinipili ko na ang tanging layunin ng pag-ibig. Aking susundin ang 2 dakilang kautusan. Iibigin ko ang Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip, at iibigin din ang aking kapatid tulad ng pagmamahal sa aking sarili. Ako ay nananampalataya kay Jesus na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya ang Panginoon ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ako ay naniniwala na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay sakop ng aking kapangyarihan. Si Kristo ay nasa akin at ako ay kabilang sa katawan ni Kristo. Sa makatwid, aking susundin ang utos na labanan ng demonyo. Utusan ko siyang lumayas sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Makakaupo na po tayong lahat.
Dadako na po tayo sa page 67, Bayanihan Church Planting, Step 3, Bitterness versus Forgiveness. Di maiwasan sa ating buhay, minsan tayo ay nasasaktan. May gumagawa ng masama sa atin. Pag ganoon, ano ang ating reaction? Kung meron tayong galit, hinanakit, sama ng loob, poot, di napapatawad, sabi ng Biblia, ang diablo ay magkakaroon ng foothold sa ating buhay. Sabi ng Efeso, chapter 4, verse 26 and 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Sabi ng Biblia, kapag galit tuloy, binibigyan natin ng diablo ng foothold sa ating buhay. Buti na lang, kapag tayo ay magpapatawad, tayo ay palalayain. Amen. So itong step na ginawa natin, itong buwan na kalipas, ano po ang naranasan nyo as you work through this step, bitterness versus forgiveness? Nung naisip nyo yung gumawa ng masama, nagpatawad, anong naranasan nyo? So tuloy na tayo sa ating interaction. Anong naranasan nyo as you work through this step? Pwede ba mag-share sa inyong grupo ng tatlo? Please pause the video for 5 minutes. Nakita ko magmula noong ginawa kong magpatawad dito sa tao na to, natutunan ko magpakababa. Natutuwa ako sa Panginoon dahil talagang sa pamamagitan nito, inaayos niya yung buhay ko. Nagkaroon ako ng intimate relationship talaga with the Lord. Sa ngayon, every time na makita ko siya, maayos na kami, nag-uusap na kami. Natutuwa ako talaga na maganda na yung relationship namin ng taong yun. Tuloy po tayo sa forgiveness still needed. Siguro iba sa inyo, pinatawan na ang lahat, ayos na ang lahat. O siguro, hindi pa nagpatawad. O siguro may pinatawad na, pero hindi pa lahat. May kailangan patawarin pa. If forgiveness is still needed, pwede ba i-share sa grupo niyo, makakatulong. So please pause the video for 7 minutes para mag-sharing sa grupo kung may kailangan patawarin pa. Ngayon, manalangin na tayo. Kung pinagaling tayo ng Panginoon sa mga sakit dahil nagpatawad na, magpasalamat sa kagalingan. Kung may kailangan patawarin pa at hindi pa natin kaya, ipanalangin natin yan. Natutulungan ang kasama niyo sa grupo na magpapatawad na. So, manalangin sa kasama sa grupo, ipapanalangin ang nasa kanan. Manalangin tayo sunod-sunod, hindi sabay-sabay. So, please pause the video para manalangin. Ang pang-apat na hakbang po ay rebellion versus submission. Naalala ko si David sa Lumang Tipan, nung si Saul ay hari pa rin ng Israel nung panahon na yon. Pero tila ba na kay David na ang pabor at marami siyang tagasunod at tila mas nagiging mabango siya. At pinagtatangkaan ni Saul ang buhay niya. Pero may mga pagkakataon din na kaya na rin patayin ni David si Saul, pero hindi niya ginawa. Kinikilala niya na ang inilagay ng Diyos na hari. Pwede sana siyang mag-rebelde at lumaban dahil meron na siyang nasa ganun na siyang kalagayan. Sa katunayan, siya ay inanoint na ni Samuel. Pero hindi ginalaw ni David si Saul dahil ito ay anointed ng Lord as a king. Siguro tayo rin sa buhay natin, lalo na nung tayo ay hindi pa rin kumikilala sa Lord, may mga bagay sa area na to ng rebellion na maaaring pinaalala ng Lord sa atin habang nag-work through tayo sa bahaging ito. Lumaban sa gobyerno, minsan lumaban sa ating mga magulang, or baka naging nag-rebel sa ating mga church leaders. So, mga areas ng rebellion. Magkakaroon po tayo ng sharing patungkol po dito at pwede po bang magkaroon tayo sa ating grupo ng interaction at ito po ibabahagi natin. Share how the Lord spoke to you as you search your heart for any possible rebelliousness. Pwede po ba natin gawin yan?
Please pause the video for 3 minutes for your interaction. Tungo po tayo sa step number 5. Yan po ay pride versus humility. Pag sinasabi natin na, siguro nababanggit natin before, yung kaya ko to, ako lang may kaya nito, hindi ko kailangan ng Diyos o hindi ko kailangan ng sino man, ako ang makakaresolve nitong bagay nito sa buhay ko. Yan po ay tila po ba inaitsapuera natin ng Lord o sino man at ang nangingibabaw ay tayo. That's pride. Nakakatakot po, medyo mabigat ang salita ng Panginoon. Sabi po sa James 4:6, God opposes the proud. Wow. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Sabi po ni Neil Anderson, sabi niya, humility is confidence properly placed in God. So, nakaasa tayo sa Panginoon. Para bang yung Proverbs chapter 3, verse 5, yung trust in the Lord with all of our hearts and lean not on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will direct our path. So, tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na maranasan ng kalayaan. Amen. Sa patuloy nating kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Muli po ay mananalangin tayo sabay-sabay sa harapan ng Panginoon. At hilingin ko po ulit na tayong lahat ay tumayo. Kayo din po sa inyong network, samahan niyo po kami sa pananalangin. Sabay-sabay po natin banggitin ang panalangin na nandiyan po sa ating manual. Tayo pong lahat, sabay-sabay, go. Minamahal kong Ama sa langit, iyong sinabi na ang kapaluluan ay umahantong sa pagkawasak at ang pagmataas na isipan ay ibabagsak. Aking inaamin na hindi ko nililimot ang ukol sa aking sarili, pasanin ang aking krus at sumunod sa iyo. At dahil doon, binigyan ko ng puwang o pagkakataon ang kalaban na gumawa sa aking buhay. Ako ay nagtiwala na magiging maunlad at matagumpay sa pamamagitan ng aking kakayahan at kayamanan. Aking inaamin na ako ay nagkasala sa iyo sa pagsunod sa aking kalooban. Ako'y namuhay ayon sa aking kapakanan na sa halip ay para sa iyong kaluwalhatian. Akin ang tinatalikdan makasariling pamumuhay. Akin pinawawalang bisa ang puwang o mga bagay na maaaring gamitin ng kaaway na pangaalipin. Aking dalangin na mula ngayon ay ikaw na ang pumatnubay sa akin. Hindi na po ako gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad na matanyag. Bagkus, magpapakabang loob ako at hindi na ipalalagay na ako'y mabuti kaysa sa iba. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ay hayaan mong paglingkuran at pahalagan ko ang iba ng higit sa pagpapahalaga ko sa aking sarili. Ito po ang aking dalangin sa pamahalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakapuna. Maraming pong salamat. Okay, bago tayo magpatuloy sa susunod na step, exercise muna. Spiritual exercise ulit. Pwede po ba? Tumayong lahat? Kayo din sa network? Pwede bang tumayo? At ang gagawin namin, sumunod kayo sa amin. Okay? Handa na po ba? Amen. Una, sabihin natin, Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I'll serve you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I'll die for you, Lord. Ulit, Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, I Lord. praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. Minsan pa, last na. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I die. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Tuloy po tayo sa step 6, page 67, bondage versus freedom. Kahit tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kuminsan, meron mga anak ng Diyos nahihirapan pa sa isang kasalanan. Di matatanggal. Paulit-ulit ginagawa. Halimbawa, may isang asawang babae, bawat namamalengke, nangungupit.
kahit konti. O may isang asawang lalaki, bawat pagkakataon mag-internet, silip sa pornography. O may isang tao, ang hindi mapipigil, nagchichismis, kasalanan di matatanggal. Para alisin, para magkaroon ng freedom, imbis na bondage sa kasalanan na yan, ang pwedeng gawin ay aminin. Aminin sa Panginoon. Panginoon, inaamin ko na, nangungupit ako lagi. Panginoon, inaamin ko na, sumisilip sa pornography. Kapag inaamin, pagsisisihan, malimit, sapat na yan. Basta't aaminin, pagsisisihan, di na gagawin. Malimit. Meron din ibang pagkakataon. Kahit inamin, kahit pinagsisisihan, kinabukasan, gagawin ulit. Pag ganoon, ang kailangan natin ay James 5:16. Confess your sins to one another. Pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. So kung dumaan na kayo sa step na ito, bondage versus freedom, inamin ang mga kasalanan, pinagsisisihan na, ginagawa pa rin. Ang kailangan na ay James 5:16. Kailangan pumili ng isang partner na mapagtitiwalaan. Mag-usap kayo, i-share sa kanya. Kapatid, kailangan may mahalagang sasabihin ako sa iyo. Itong kasalanan ko na hindi ko matitigil. Gusto ko lang aminin sa iyo, pwede ba ipanalangin mo ako? Tapos, after 1 week, tanungin mo ako kung ginawa ko ulit. Pag ganoon, kapag meron tayong kaibigan na parang ganyan, James 5:16, malimit. Nakakatulong ng malaking malaki. Dito, kailangan din ng mababang loob, kagaya ng pinag-aralan kanina. So, kumusta ang inyong ginawa sa process na ito, bondage versus freedom? At ang tanong ay, malaya na sa lahat? O kailangan ibahagi sa isang kaibigan? James 5:16. Kung kailangan ibahagi, sino ang pwede maging kaibigan na yan at kailan pwedeng gawin? Pwede po ba mag-share sa inyong grupo ng 3 anong pagtatagumpay at kung kailangan ng isang ganitong kaibigan, pwede po ba mag-share sa grupo? So please pause the video for 5 minutes para mag-sharing sa isa't isa. Ang panghuling hakbang po sa kalayang spiritual ay curses versus blessings. Yan po ninyo, hindi magaan sa Panginoon ng kasalanan. Doon po sa Exodus chapter 20, verse 5, ang sabi po, I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the 3rd and 4th generation. Mabigat. So, nagkasala, pero yung consequence, yung bunga, yung effect, ay hanggang sa 3, 4 na henerasyon. Hindi siguro tayo ang pananagutin ng Panginoon. Hindi siguro tayo ang parang sisingilin ng Panginoon at pasasagot sa atin ng Lord at tayo ang guilty sa mga kasalanan na yun. Hindi po. Pero yung effect nun, yung impluensya ng kasalanan na yun ay maaring may epekto pa sa ating mga darating na henerasyon. At yan ang kahalagahan po ng hakbang na ito. Salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo at pakikipag-isa sa Kanya ay napuputol ang anumang effect, anumang influence ng kasalanan ng ating mga ninuno. At hindi lamang puputulin, aangkinin natin ang mayamang spiritual blessing at mga pagpapala na meron tayo sa ating ugnayan sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Ano po ang mga karaniwan na sa inyo pong palagay? Ano po mga karaniwang kasalanan ng ating pong mga ninuno? Kakaroon po tayo ng konting bahaginan patungkol po dito. What are some of the sins that were most common among many of our ancestors? Pagbabahaginan po tayo dito.
halimbawa po, yung pong aking sa mother side o sa part po ng aking misis ay nung araw mga ninuno nila ay nag-aalaga talaga ng santo. Sila ang nagbibihis, sila ang nag-aalaga dito. So salamat na lang nung dumating kami nakakilala sa Panginoon at ang aking misis ay talagang isinuko sa Panginoon at ni-renounce sa harapan ng Panginoon. Mas maganda po yun na ating renounce specifically. Pero sa inyo po, sa ating pong grupo, ano po ang mga common sins ng ating pong mga ancestors? Magkaroon po tayo ng sharing. So, pause the video for 3 minutes para po mag-sharing patungkol po dito. Sige po. Siguro po ang pinakamagandang gawin minsan pa ay ihingi natin at i-confess natin sa Lord ang kasalanan ng ating mga ninuno. Kung paano humingi tayo ng tawad din, specifically sa ating pong mga kasalanan, personally, ilapit natin sa Lord. Lord, patawarin mo po ang aming mga ninuno at yung pa-effect nito, pinuputol po namin sa aming pong panahon. At mas mabuti na specific, katulad po ng binanggit ko kanina. So, ang gagawin po natin ngayon ay tayong lahat, sabay-sabay, specifically, ating pong i-renounce, i-confess sa harapan ng Panginoon ang ating pong kasalanan po ng ating mga ninuno. Please pause the video for 3 minutes para po sa ating panalangin. Yung nireveal niya sa akin yung mga kasalanan ko na parang nilinis niya lahat ito sa akin at nagkaroon ako ng intimate relationship sa kanya na talagang siya yung nararanasan ko lagi. Purihin ang Panginoon, meron tayong kalayaan. Naranasan natin ang kalayaan sa Panginoong Jesucristo, sa pangalan nating Panginoon. At yung pong naranasan natin ngayon ay hindi lamang sa ating personal na buhay, malaking tulong. Pero itong naranasan natin ngayon ay sa darating pong mga buwan, ihilingin natin at ating pong ipapanalangin din, isasagawa rin natin doon sa mga bagong mananampalataya na dadali ng Panginoon sa ating bagong iglesia. Kung magkakaganito, hindi lang tayo nakaranas, sila rin makakaranas ng kalayaang spiritual. Nagtatayo tayo ng isang church na talagang matibay, mga mananampalataya na matatag sa kanilang pananampalataya, hindi basta-bastang maigugupo ng kaaway. At kung ganyan na iglesia, lalago at lalawak ang gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, sa Kanya pong kalayaan. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Tayo po iaawit, Refiner's Fire. At ito ang patuloy nating prayer sa Lord na tayo po ay maglinisin ng Panginoon patuloy at as we do the will of God sa buhay po natin. Let me be as gold and pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold and pure gold.
babalikan po natin ulit ang ating timeline para po paalalahanan tayo ng ating po mga gagawin ngayong darating na buwan. Balik po tayo sa page 58 ng ating po manual. So, papansinin po natin sa ating timeline, yung pong dark gray. Dito po sa step number 4, confirm the target barangay. Tatapusin natin ngayong buwan. At ang pinag-aralan nating making contacts ngayon, magsisimula tayong gumawa ng mga contact making activities, method, and strategies. At pagbalik po natin sa susunod na buwan, inaasahan na marami tayong mga reports sa maraming contacts na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Pinagpipray din natin, kaya po yan ay sumasakop sa step number 6. Kapag nagsimula tayo ng contact making activity, somehow the Lord will move at mag-open ng Lord ng mga siguro paunang mga outreach Bible studies. So, yan po ang ating inaasahan na mangyayari, papanalangin sa Panginoon, at nawa po ay patuloy nating maranasan ang pangunguna ng Panginoon at pagsama ng Panginoon ngayong buwan na ito sa ating pong bayanihan, church planting. God bless you po. Dadako na po tayo sa page 70, Church Planting Implementation Guide, month number 4. Dito po sa fieldwork, babasahin po natin ang number 2 na lang. Number 2, we have made at least 50 contacts using methods that meet the needs of those in our target barangay. So ngayong buwan, yan ang pinakamahalagang gagawin. Yan ang pinaka-summary ng pinakamahalaga, make contacts. So pumili na tayo ng methods, tanda natin ng guidelines, magkakaroon tayo ng contacts, marami na, 50 or more. Tapos yung reading. Number 1, I've read pages 6 through 77, 90 to 95, and 141 to 151, and anyone can lead. So sana makukuha niyo yung copy ng Anyone Can Lead. Next month, pag-aaralan natin ang Outreach Bible Studies. Hindi tayo magtatagal sa buong topic na ito. Yung assumption ay, nakabasa na kayo na may mga pages na ito at meron ibang assignments pag-usapan sa isang sandali. Kapag binasa na, ginawa na, konting review next month tungkol sa paghahanda ng Outreach Bible Study. Kung wala kayong kopya ng Anyone Can Lead, sana meron kayong kilala na may kopya para hiramin sa kanila. Tapos, kung wala kayong kilala, sa mga Christian bookstores, ang karamihan, meron silang book na yan. So, pwede kayong pumunta sa Christian bookstore, bumili ng Anyone Can Lead, para basahin ito, para maging handang-handa sa ating meeting next month, at maging handang-handa sa mga Outreach Bible Studies na gagawin. Kung wala sa bookstore, pwede kayong kumontak sa Philippine Challenge at ipapadala namin sa inyo para magkaroon. Yung second reading assignment, number 2, when reading chapter 3 in Anyone Can Lead, I prepared an actual Outreach Bible Study, OBS, for Ephesians 1:15 to 19a and Ephesians 1:19b through 23. For both of these paragraphs, I prepared the following. So kapag babasahin niyo yung Anyone Can Lead, ituturo sa inyo kung paano maghahanda ng pamagat ng paragraph at tanong ng paragraph. At maraming halimbawa dyan. Malaking tulong, magugustuhan niyo. Tapos gagawin talaga sa 2 paragraph na ito. So yung assignment ay sa 2 paragraph, make a paragraph title. Tapos make a paragraph question. Pag may paragraph title and paragraph question, susunod, I circled the answers to the paragraph question. Ngayon, hindi pa ninyo ito alam, siguro, pero kapag binasa niya yung Anyone Can Lead, magiging malinaw ang lahat na ito. So, bawat paragraph, magkakaroon ng tanong ng paragraph, hahanapin yung sagot. Yung sagot. Tapos, I underline the words about salvation. Sa 2 paragraph na yan, maghahanap lahat ng mga words tungkol sa kaligtasan, guhitan. So, yun pong assignment para maghanda sa next meeting. Dako po tayo sa ating mga announcements. Ang unang gagawin ay lilikom po tayo ng ating offering para po sa ating network meeting. At katulad ng ating ginagawa na nakaraan, habang nag-offering, lahat po ng mga coaches ay kukuha po kayo ng coaches report form sa facilitator. Kayo din po sa inyong network, itong panahon para kunin po ang inyong offering. Sige po. Salamat po sa mga team members na nakasama natin ngayon
Salamat kay Kuya Dad, Kuya Dads, kasama natin ngayon. Palakpakan ng Panginoon. Salamat. Welcome po kayo. At sa mga susunod na meeting ay sana makasama pa namin kayo. Kayo po sa inyong network, siguro may mga bagong dumalo members ngayon ng panahon para sila ay i-recognize at pasalamatan ng Lord sa kanilang mga buhay. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ating pong meeting sa susunod. Patungkol po sa, ang ating pong tatalakayin ay OBS. Kayo din po sa inyong network, ang facilitator ninyo ay mangunguna para talakayin kung kailan at saan gagawin at yung oras po ng inyong network meeting. Sige po. Isang paalala po para sa ating lahat na sa susunod po nating meeting, kailangang dalhin ang inyo pong kopya ng Anyone Can Lead. Kung pwede po kayong manghiram or pwedeng bumili sa Philippine Challenge, maganda po sa susunod na meeting, dala po ninyo. Marami pong salamat. Sabi po ng 2 Timothy 2:10, "For this reason, I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it, eternal glory." Marami tayong endure for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain salvation. So this month, mag-endure tayo. Gagawin natin, make contacts. Hayo. Hahanapin ang tao. At pag ganoon, meron tayong ma-endure. Isasakripisyo natin ang ating linggo ng hapon. Kahit mainit, gagawin. Kahit uulan, gagawin. Kahit pagod, gagawin. We will endure. So that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus. Amen. And with it, eternal glory. Last Sunday, ng gabi, umuwi ako sa bahay, galing sa church plant. May tumawag sa akin. Sabi niya, "Oh, Kuya Dave, kumusta ang araw mo? Nakatulog ka ba?" Sabi ko, "Hindi ako natulog. Kagagaling lang ako sa church plant. Linggo ng hapon, hindi ako natutulog. Nandun ako." Yan ang gagawin natin. We will endure. We won't sleep. Linggo ng hapon. Amen. Hayo tayo. So that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus. Gagawin po natin. Mas maganda, masarap matulog, mas mahalaga, they also will obtain the salvation which is in Christ Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. Magaling na kasama kayo. Sama-sama, buong network, gagawin po natin. Amen. Amen. Okay, mag-meeting na, team leader and coach, para pag-usapan anong kailangan yung pag-usapan. Tapos, team leaders, sign up for your next coaching appointment. Yung coach, mag-fill up siya ng coach's report form. Ilalagay yung date ng next coaching appointment ninyo. Tapos, coaches, paki-submit yung coach's report form sa coach's upgrade mamaya-maya. Tapos ngayon, lahat ng mga team leaders, team members, dismissed na po kayo. Lahat ng mga coaches, meron tayong konting coach's upgrade kung pwede kayong mananatili. Okay, so sa lahat ng mga team leaders, team members, magandang hapon po sa inyong lahat. Coaches, kita-kita pa tayo. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay, dadako po tayo sa ating Coach's Manual sa section tungkol sa kaugalian ng isang epektibong coach. Makikita po natin sa mga coaches, merong mga coaches na napakalaking tulong sa kanilang team leader. Dahil sa coaching na gagawin, yung team leader talagang makikinabang personally, magdidevelop, lalago siya, at lalong magbubunga sa kanyang gawain, bunga ng coaching. Malaking bagay. Kuminsan, meron din coaching na gagawin, pero baliwala. Meron coaching appointments, pero hindi nakakatulong. Yung team leader, walang karagdagan growth sa personal buhay niya,
Walang karagdagan bunga sa gawain. Basta coaching appointment, hanggang dyan lang. Ba't kaya may malaking kaibahan? Meron isang malaking study na ginawa. Nag-research sila na epektibo. At hinanap ano ang katangian nila at paano sila ay naging mabunga at epektibo sa kanilang coaching. Ano ang katangian makikita sa kanila na hindi makikita sa ibang coach na hindi masyadong effective. So malaking study na ginawa at nakita nila malinaw meron pong siyam na katangian ng isang epektibong coach. Ito po yung katangian. Ang unang katangian ng isang epektibong coach ay abiding in Christ. Malakas ang kanyang spiritual na buhay. At siya ay magandang halimbawa sa kanyang kina-coach. Yung team leader, pwedeng tumingin sa kanya, sasabihin niya, ayun, gusto kong gayahin ang buhay niya. Ang coach na abiding in Christ nakikinig sa Espiritu Santo. At dahil narinig niya ang tinig ng Espiritu Santo tungkol sa coaching decisions, meron siyang karagdagan, karunungan kung anong dapat gawin. Alam niya ang gabay ng Panginoon na pwedeng ma-impart para makatulong sa kina-coach niya. Tapos, he prays passionately sa kanyang kina-coach. Malakas at sincere ang kanyang panalangin. Una sa lahat, yan ang pinaka-foundation ng isang epektibong coach, abiding in Christ. Pangalawa po ay self-evaluating. Yung epektibong coach ay self-evaluating. Sinusuri niya ang kanyang sarili at nauunawaan niya ang kanyang strengths, ang kanyang weaknesses. Kanyang strengths bilang isang coach, lalong ginagamit para lalo makatulong sa kanyang kina-coach. Tapos, dahil he's self-evaluating, naghahanap siya ng feedback. Gagamitin niya yung feedback form, gagamitin natin in a couple of months. Magtatanong siya sa kina-coach, ano sa palagay mo? Anong kalakasan ko bilang isang coach? Paano lalong tumutulong ako sa iyo? Paano lalong makakatulong pa? Paano pwede ako mag-improve bilang isang coach? So he seeks feedback para maging mas mabuti pa. Tapos, gagawa siya ng plano para mag-improve bilang isang coach. Para palakasin ang kanyang mga kahinaan. So laging naghahanap siya ng paraan. Evaluating himself, seeking to improve. Ang coach na magaling ay self-evaluating. Pangatlo po na coach na effective ay magaling siya sa communicating. Communicating. So bilang mga manggagawa, mahalaga yung communicating. Ang karaniwan nasa isip natin ay preaching to the congregation. Communicating yan. Pero meron din communicating one-on-one. So, coach to team leader, meron communication. Malimit yung coach, meron siyang ideya na gusto niyang ma-impart sa team leader. Ngayon, alam natin ang paraan natin. Hindi laging kung anong ideya ng coach, sasabihin niya sa team leader. Ang mas mabungang paraan ay magtatanong. Sa pamamagitan ng pagtatanong, tutulungan niya ang team leader para mag-isip. Kung mag-iisip siya, siyang makakaisip ng ideya nasa isip ng coach o kuminsan iba pa na wala pa sa isip ng coach. So sa pamamagitan ng pagtatanong, ayan ang malaking bahagi ng communication. Di lang magtatanong, makinig. Yung pinag-aralan sa ating coaches training, magtanong, makinig. So isang epektibong coach ay magaling makinig. Pag nakikinig siya, magaling siya mag-summarize anong sinasabi ng team leader. Magaling siyang magbigay ng feedback. So ang naramdaman mo ay ganito dahil ganyan. Magpapakita na nakuha niya yung feelings at yung content ng sinasabi ng team leader. Effective siya sa pakikinig. So yung epektibong coach ay magaling sa communicating. Pangapat po ay
establishing. Ibig pong sabihin ng establishing ay yung starting. Magaling siya mag-start ng coaching relationship. So, alert siya, naghahanap siya, sino-sino sa mga maraming magagawa, sino ang pwedeng i-coach ko? Sino ang bagay na matutulungan ko na receptive sa coaching? Naghahanap. So maraming gusto magpa-coach. Sa maraming gusto, saan lalo magbubunga ako sa aking investment sa buhay ng Nino. So alert to opportunities. Tapos kapag magsisimula, yung coach na effective, magpapaliwanag siya ng mga detalye na mabuti tungkol sa coaching relationship. Hindi basta magsisimula, gusto niyo mag-coaching? Sige. Ano yan? Hindi sinasabi. So magiging malinaw ang kasunduan. Halimbawa, gaano kalimit mag-meet? Paano mag-meet? In person? Over the phone? O magkakaroon ng communication by email? O ano? Anong means of communication? Gaano kalimit? So magiging malinaw at the start para alam ng team leader anong inasahan ng coach. At malimit, yung team leader, meron din siyang expectations of the coach. So malalaman din ng coach anong expectations ng team leader. So at the start, magiging malinaw ang expectations sa isa't isa. Malimit nagkakaroon ng misunderstanding dito tungkol sa yung pagpunta ng coach sa target barangay. Minsan ang coach hindi nilinaw, inasahan ng isang team leader na linggo-linggo sasama ang coach. Tapos yung coach hindi sumama kahit minsan. Malaking kabiguan sa team leader. So dapat linawin sa una na gaano kalimit sasama. Not necessarily exactly, but once a month, or once every 2 months, or every week. Kung every week, sige, lilinawin. So depende sa sitwasyon. Basta't linawin. Magiging malinaw at the start. Yun po ang establishing. Maging malinaw. Yun po ang pangapan na katangian ng epektibong coach. Establishing. Starting clearly. Yun. Tapos, number 5 is supporting. Supporting. Yung supporting, not financially. Hindi yan ang pinag-usapan. Yung supporting ay nagbibigay siya ng encouragement. Pag tuloy-tuloy yung team leader, siya ay nagsusuporta through encouragement. Sasabihin, magandang ginawa niyo sa making contacts. Magandang iyong panguna sa team leading. Leading ng team meetings. Magandang training mo sa OBS leader, Outreach Bible Study leader. So encouragement. Encouragement. Through that, it's supporting yung team leader. Meron din celebrations. Pag may accomplishment, celebrate. Sa maraming paraan. Kakaroon ng celebration. And through that, it's lifting them up. Team leader. Supporting. Encouraging. Meron din accountability. Sa atin, yung magandang paraan ng accountability ay bawat buwan may implementation checklist. So bilang coach, every month, tingnan yung implementation checklist ng team leader para makatiyak on target siya. Through that accountability, you're supporting the team leader. You're lifting them up, helping them para mag-succeed. So accountability through the checklist or iba pang pinag-usapan nyo. Kung anong pinag-usapan sa coaching appointment, kung ano ang plano, kung ano ang gagawin ng team leader, follow up. Check. Accountability. Through accountability, you're supporting him. Malaking tulong yan. Kung walang ganong support, parang baksak. Walang magsusuporta. So malaking bagay yung accountability. Tapos yung challenge. Kung minsan, merong mga challenges. Kung minsan, kaya ng team leader pero natatakot, wala siyang tiwala sa sarili, hindi gagawin. Challenge. Sige, kaya mo ito. Gawin mo ito. Kailan gagawin? So by challenging the team leader, it's supporting. Lifting them up. Helping them magpatuloy. Yun po ang supporting. Yan ang gagawin ng coach. Malaking tulong. Panglima po ay supporting. Pang-anim po ay concluding. Magwawakas ng coaching relationship.
Banggitin lang ngayon, babalikan natin ito sa month number 12 pag magwawakas tayo talaga ng coaching relationship. Pero para may ideya tayo ngayon, at the end of the coaching relationship, lilinawin, anong gagawin ngayon? I-renew yung coaching relationship? Itutuloy? O hanggang dito na lang? At kung hanggang dito na lang, ano? Wala nang contact sa isa't isa? O may contact paminsan-minsan? O ano? So, mag-celebrate yung coaching relationship na natapos at lilinawin, okay, hanggang dito na lang, at mula dito, anong gagawin? Wala na o ano? Para hindi malabo, magiging malinaw yung concluding. Yun po ang pang-anim na katangian, concluding. Pang-pito po ay diagnosing. Diagnosing. Yung coach na epektibo, tutulungan niya ang team leader para mauunawaan ang kalagayan ng mabuti. Dami nangyayari sa isang church plant. Kuminsan, magiging malabo sa dami nangyayari at nagiging very complicated. Yung coach, tinutulungan niya ang team leader para linawin, para mag-diagnose. Saan tayo ngayon? Saan tayo pupunta? Anong ating kalagayan ngayon talaga? At saan gusto natin marating? Yun po ang diagnosis. So bago gumawa ng anumang action plan, anumang planning, diagnosis muna. Anong kalagayan talaga? So malaking tulong ang coach dito para mag-diagnose. At ganoon din, hindi siya ang magsasabi, ay, ganito ang makikita ko. Kuminsan, magbibigay din siya ng perspective, pero ganoon din sa pamamagitan ng pagtatanong. O, anong kalagayan? Ano ito? Ano yan? Para mag-diagnose, saan tayo talaga? Tapos, sa diagnosing, lilinawin ang mga problema. Kuminsan, sa church plant, maraming problema, parang halo-halo ang iba't ibang problema. Hanggang yung team leader, hindi niya ma-figure out anong gagawin dahil yung problema masyadong interrelated and overlapping. Malaking tulong ang coach kung pwede siyang nandyan para makatulong at ihihiwalay ang mga problema. Halimbawa, kuminsan, yung mga bagong miyembro, nag-aaway. Malimit, ganyan, awayan. Tapos, yung team member, tumulong siya sana para ayusin ang away, pero hindi marunong. Yung team member, naging worse yung away. Kuminsan ganyan. So, dalawang problema yan. Una, awayan. Pangalawa, team leader hindi marunong mag-ayos. So, ihiwalay natin yan. Una, turuan natin ng team member mag-ayos. Saka, ayusin natin yung problema ng awayan. So, yan ang role ng coach. Diagnosing. Okay, may ganitong problema. So, through pagtatanong, magiging malinaw. Diagnosis muna, bago gamutin. Diagnosis. Yun po ang coach na magaling. Magaling siya sa diagnosing. Opo. Tapos yung pangwalo, katangian, epektibong coach ay planning. Planning. Yan ang kasunod sa diagnosing. Diagnosis muna, tapos planning. So sa planning, magkakaroon ng action steps. Through diagnosis, dito tayo. Malinaw. Saan gusto natin marating? Doon. Diagnosis. Planning, paano makakarating? Ito. Mga action steps na gagawin. Sino ang gagawa ng planning? Team leader. Sino makakatulong? Coach. Paano? Magtatanong. Saan tayo? Saan pupunta? Paano gagawin? Anong mga plano natin? Anong mga hakbang? Sa lahat ng mga hakbang, anong uunahin? Sa una, sino ang gagawa? Kailan gagawin? Patanungi. Magtatanong. Pero planning yan. Sa pamamagitan ng pagtatanong, gagawa siya ng planning. Tapos, mag-brainstorm ng mga posibleng resources. Magiging malinaw, dito na tayo, punta doon, paano makakarating? Yung mga resources, kulang. Okay, brainstorm tayo. Paano makukuha yung resources na kailangan? Malimit, maraming resources, hindi niya naisip na pwedeng gamitin. So, brainstorm, possible resources.
Tapos, evaluate. Kumusta ang ating plano? Mukhang feasible ba? Along the way, kumusta po ang ating pagtupad ng ating plano? Maganda bang plano? Tuloy-tuloy? O may kulang? May adjustment? May babaguhin? May nangyari? Hindi natin inasahan noon? Evaluation. Adjustment of the plan. Malaking tulong ang coach dito para sa planning. Para magkaroon ng plano na kakatulong ng malaki. Amen. Yung po ang pangwalo, planning. Pangsyam na katangian ay monitoring. Monitoring. Yung monitoring, may iba't ibang paraan sa ating sistema sa bayanihan. Una, gaya ng binanggit kanina, yung implementation checklist. Dahil sa implementation checklist na yan, madaling i-monitor kung on target na siya. So kung anong dapat gawin ng team leader, yung coach ay mag-check, mag-follow up, para makatiyak na on target siya. Hindi lang yung implementation checklist, pero iba pang plano na pinag-usapan nyo sa inyong coaching appointment, meron din ibang action plans. Kung anong pinag-usapan nyo sa isang appointment, next appointment, follow up. Kumusta? So meron siyang assignments na dapat gawin. Ikaw bilang coach, kuminsan meron ding assignments na gagawin. So yung coach sa yung assignments sa team leader, check, follow up, monitor, para makatiyak on target siya. Meron pong kasabihan, may nagsabi, people don't do what you expect. They do what you inspect. People don't do what you expect. They do what you inspect. Kung expect lang na dapat gawin at hindi ka mag-follow up para inspect, don't expect na mangyayari. Karaniwan, kung walang inspection, walang mangyayari. But with inspection, maraming mangyayari. Amen. Tapos yung pangalawang kasabihan ay ganito, the more you inspect, the more you can expect. Oo. Amen. So yun po ay isang malaking role ng coach. Inspect. Inspect. Tapos, you can expect. Ito ang karanasan ko so many times sa maraming relationships, coaching, small group, o ano. Kapag may dapat gawin, tapos follow up ko, monitor, inspect. After the first time, karaniwan, walang ginawa. Kasi hindi nila inasahan, I'll inspect. The second time, kaunti lang nagawa. Pati sa Apprentice Outreach Bible Study Leader. Sa first time, di siya handa. Second time, siguro handa ng konti. But by the third time, alam nila, I'm serious. I'm really going to check this. And they know I'm going to check. When they know I'm going to check, they do it. If they know I'm not going to check, they don't do it. They don't. Karaniwan, ganoon. Yun po ang malaking papel ng coach. Monitor. Monitor. Yan ang part ng coaching. Hindi lang yan. Meron din iba. Ibang pinag-usapan. Mahalaga din. Pero yun po ay isang katangian ng magaling na coach. Monitor. Check talaga. Tapos, kapag mag-check, monitor, ginawa niya, celebrate. Okay, kapatid, magaling, ginawa. Magandang resulta. Magkakaroon ng celebration. Yun po ang bahagi ng monitoring. Yun po ang pangsyam na katangian. Monitor. Amen. Okay, magkakaroon po tayo ng interaction. Sa siyam na kaugalian ng isang epektibong coach, saan kayo pinakamalakas? Sa siyam na lan. Siyam na yan. Sa kung saan ka pinakamalakas, anong ginagawa mo para i-practice ang kaugalian na yan? Pwede po ba mag-share sa inyong katabi? Sa siyam na katangian, saan ka malakas? At anong ginagawa para i-practice ang ugali na yan? So take the 2 minutes, mag-share sa inyong katabi. Please pause the video for 4 minutes. Ngayon, sa siyam na kaugalian ng isang epektibong coach, saan kayo pinakamahina?
alin sa siyam ay lalong kailangan palakasin. At ano po ang isang hakbang na pwede niyong gawin ngayong buwan para palakasin ang kahinaan niyo? Ako mahina. Pwede po ba mag-share sa inyong katabi? Take the 2 minutes. Please pause the video for 4 minutes. Naway tayong lahat ay magiging lalong epektibo bilang isang coach. Magandang hapon po sa ating lahat.